Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 42 hanggang 44 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Habang iniisip ni Vincent na nakakalungkot na hindi pa rin nakakahanap si Arthur ng sandatang gusto niya, sapagkat ang tanging gusto lang ni Arthur ay isang dekalidad ngunit simple at praktikal na espada. Biglang lumapit si Haring Blaine at nagpahayag ng kasiyahan sa pagbili ng isang bihirang A-class Beast Core mula sa Silver Coat Beer. Nagpasalamat si Vincent sa hari, ngunit bigla namang nagbago ang atmosfera, isang nakakakilabot na pakiramdam ng matinding galit at pagnanais na pumatay ang bumalot sa buong silid, dahilan upang manginig ang mga katawan ng lahat ng naroroon. Naramdaman ng hari ang bigat ng presensya ng isang napakalakas na mana, at nakita niyang napaluhod sa lupa si Vincent dahil sa atmosfera ng paligid. Nataranta ang mga gwardiya at agad na nagbantay kay Reyna Priscilla at sa mga bata. Hinugot ng hari ang kanyang espada at sumigaw kung sino ang may lakas ng loob na umatake sa kanyang pamilya, ngunit nakita niya si Sebastian na nanginginig sa sahig. Sa kabila ng pagdududa, napagtanto ni Arthur na siya mismo ang nakawala ng kontrol at nagpakawala ng ganoong aura. Pinilit niyang kontrolin ang sarili at itinigil ang kanyang nakamamatay na intensyon, sabay huminga ng malalim. Bigla namang dumating si Reynolds Lewin kasama sina Adam at Jasmine upang tiyakin ang kaligtasan ng lahat, at iniulat ng mga gwardiya na ligtas na ang silid. Tumawag ng pansin si Arthur kay Sylvie gamit ang telepatya, at tiniyak ni Sylvie na ligtas siya. Ilang sandali pa, iniulat ng mga gwardiya na nahuli na ng kapitan ng mga gwardiya, si Reynolds, ang isang intruder, bagay na ikinagulat ni Arthur. Nagpasalamat siya sa intruder dahil nailihis nito ang atensyon ng mga tao sa kanyang ginawa. Samantala, tinukso ng mga gwardiya si Sebastian dahil sa kanyang pagkakatumba. Pilit nitong itinanggi at sinabing nadulas lang siya, pero hindi nakalagpas kay Arthur ang mapanlait na tingin ni Sebastian sa kanya. Maya-maya, ipinakita ng host ng subasta ang pinakahihintay na huling item ng gabi, isang sanggol na World Lion, isang napakahalagang mana beast na may potensyal na maging B-class o kahit A-class kung maaalagaan ng tama. Namangha ang mga tao, at nagsimula ang bidding mula 500 gold coins hanggang umabot ito sa 1,000 gold coins na agad inangkin ni Haring Blaine na walang gustong sumuway. Tinanong ni Vincent ang hari kung anong plano niya para sa World Lion, at sinabi ng hari na ibibigay niya ito kay Prince Curtis, depende kung magiging karapat-dapat ito. Nangako si Prince Curtis na susubukan niyang mapahanga ang kanyang ama, na ikinatawa ng ina niyang si Reyna Priscilla. Napangiti si Arthur habang pinagmamasdan ang kanilang pamilya. Iniisip na tila isang normal na pamilya rin sila. Pagkatapos ng subasta, inalok ni Vincent na ipadala na lang ang mga napanalunang items, ngunit sinabi ng hari na sasamahan na lamang niya ito pababa. Kasabay nito, kinausap ni Sebastian ng pabulong si Haring Blaine, at nagpakita ng masamang kutob si Arthur. Sa imbakan ng mga gamit, ipinakita ni Vincent kay Arthur ang lahat ng mga item na binili nito, maliban sa espada, at pinayuhan siya ni Vincent na siya na lang ang mamili ng bagay na gusto niya. Nangako si Alice, ina ni Arthur, na siya na ang mag-ingat sa iba pang mga gamit habang nag-ikot ito. Kinausap pa ni Haring Blaine si Arthur at tinanong kung interesado ba itong kumuha ng aralin sa espada, at sinabi niyang baka mapagduelo pa sila ng kanyang anak balang araw. Ngunit agad itong pinutol ni Sebastian, sabay sabing baka madumihan lamang ng masamang gawi si Prince Curtis kung makikipagduelo siya sa isang karaniwang mamamayan. Magalang namang tumanggi si Arthur, sinabing hobby lang niya ang espada at hindi niya maabot ang antas ng prinsipe. Dumating din si Reynolds at nagpakumbaba kay Haring Blaine. Pinuri ng hari si Reynolds dahil sa pagkakahuli nito sa intruder, at binanggit pa na may utang na loob siya kay Sebastian bilang matapat na gwardiya ng kanilang pamilya. Dito niya sinabi na gusto raw ni Sebastian ang bond ni Arthur, si Sylvie, at iginigiit ng hari na ibigay ito bilang serbisyo para sa kaharian. Nabigla si Arthur at napaisip kung paano niya maililigtas si Sylvie mula sa mapanganib na plano ng hari at ni Sebastian. At dito nagtatapos ang chapter 42 ng The Beginning After the End. Sa kabanata 43.
Sinimula ni Haring Blaine ang isang tensyonado at di inaasahang pag-uusap sa pagsasabing nagustuhan ni Sebastian ang Mana Beast bond ni Arthur. Nabigla si Reynolds at agad nilinaw na wala silang mag-asawa sa naging desisyon ni Arthur sa pagbuo ng kanyang bond. Si Arthur mismo ang pumili at nakabuo nito, kaya't siya lamang ang may karapatang magpasya ukol dito. Bagaman magalang ang sagot ni Reynolds, malinaw na hindi ito isang simpleng hiling mula sa hari. Ipinahayag ni Haring Blaine ang kagustuhang bayaran sila at sabay na inalok ang serbisyo ng isang mago upang putulin ang kontrata ni Arthur sa kanyang Mana Beast, na sagot ng kaharian ang lahat ng gastos. Pagkatapos ay direktang kinausap ng hari si Arthur at sinubukang suyuin ito gamit ang isang personal na alok, isang pambihirang espada mula sa Royal Armory na tiyak na akma para sa isang ambisyosong kabataang mandirigma. Pinilit ni Arthur na manatiling kalmado, paalalahanan ang sarili na kausap niya ang hari ng sapin. Sa kabila ng makapangyarihang alok, magalang at mahinahon niyang tinanggihan ito, sinasabing kahit gaano kaganda ang espada, wala itong kapalit kay Sylvie, ang kanyang Mana Beast at kaibigan. Nabigla ang buong korte sa lakas ng loob ni Arthur, kaya't sumingit si Sebastian at sinigawan siya dahil sa umano'y kakulangan ng pagdalang. Muli, pinigilan siya ni Haring Blaine at nag-alok ng kapalit, isang bihirang World Lion Cub na mas makapangyarihan daw kaysa sa Mana Beast ni Arthur. Maging ang prinsipe ay nainsulto dahil ang alagang iyon ay para raw sa kanya. Ngunit si Arthur ay nanatiling matatag at muling tinanggihan ang alok. Mariing ipinahayag na hindi niya kailanman ipagbibili, ipagpapalit o isusuko si Sylvie. Naiirita na, ikatlong beses na hininga ni Haring Blaine si Arthur ng pabor, sa pagkakataong ito ay may babala na nauubos na ang kanyang pasensya. Sa halip na sumunod, matapang na bumalik si Arthur ng isang tanong na nagpatahimik sa buong bulwagan, magkano ang halaga ng iyong mga anak, kamahalan? Nabigla ang lahat sa katapangan ni Arthur. Ipinaliwanag niya na tila hindi nauunawaan ng hari ang bigat ng kanyang hinihingi, na si Sylvie ay hindi lamang isang hayop o ari-arian, kundi isang mahalagang nilalang sa kanya. Ang kanyang tanong ay layuning ipamulat sa hari ang kabastusan ng kanyang paulit-ulit na hiling. Dahil dito, biglang umatake ang isang Royal Guard bilang tugon sa itinuturing niyang pambabastos kay Haring Blaine. Habang pinupuno ng mana ng gwardya ang kanyang espada, nanatiling kalmado si Arthur. Sinuri niya ang bawat galaw ng kalaban, pinanatili ang maayos na daloy ng kanyang mana, at umilag sa atake. Ginamit niya ang bigat at lakas ng kalaban upang patumbahin ito sa isang mabilis at matinding suntok. Muling nabigla ang korte sa bilis at husay ni Arthur sa pakikipaglaban. Sa tabi, galit na galit si Sebastian sa pagkatalo ng gwardya at nagpasya siyang siya na mismo ang aksyon. Kahit na maaaring siya ay maparusahan, inihanda niya ang isang malakas na spell upang makuha ang bond ni Arthur. Alam niyang napakabihira ng ganitong klaseng kontrata sa murang edad. Ngunit bago pa niya mailunsad ang kanyang spell, huminto ang oras. Tanging siya at si Arthur lamang ang nakagalaw. Nabigla si Sebastian nang mapansing naglaho ang kanyang spell. Pinigil ito ni Arthur sa pamamagitan ng pagkontrol sa ambient mana ng paligid. Habang dahan-dahang lumalapit si Arthur, makikita sa kanyang mata ang isang kakaibang liwanag at isang marka ang lumitaw sa kanyang mukha. Nabahala si Sebastian. Tumutol siya at sinabing hindi siya kayang talunin dahil siya ay isang royal conjurer. Ngunit biglang lumitaw si Arthur sa kanyang tabi, at sa isang iglap, napilay o na-dislocate ang kanyang binti, kaya't napasigaw siya sa sakit at takot. Walang nakakakita o nakakarinig sa kanya. At wala ring tumulong, hinawakan siya ni Arthur sa balikat at bumulong ng babala, makinig habang may kakayahan pa. Lumuha si Sebastian at nagmakaawang huwag siyang saktan, paalala na siya ay isang tagapangalaga ng hari. Ngunit sa halip na umatras, tumindig si Arthur, tinitigan siya ng matalim at mariing sinabi, tama. Kaya alamin mo ang iyong lugar. Sa huli, nanaig si Arthur hindi lamang sa lakas, kundi sa prinsipyo. Ipinaglaban niya ang kanyang koneksyon kay Sylvie laban sa kapangyarihan at kayabangan ng kaharian. Tumahimik ang korte, nahintakutan at namangha sa isang batang handang harapin ang isang hari alang-alang sa dangal at pagmamahal sa kanyang pinakamamahal na kasama. At dito nagtatapos ang chapter 43 ng The Beginning After the End. Sa kabanata 44 naman ay ganito ang nangyari. Matapos ipagtanggol ni Arthur ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsuntok sa Royal Guard na tangkang umatake sa kanya gamit ang espada, nabigla si Haring Blaine at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Hindi niya maintindihan kung paanong isang karaniwang bata lamang ang nakatalo sa kanyang bantay.
Lalo siyang nagtaka nang mapansing wala na si Arthur sa dating kinalalagyan nito at ngayoy nasa ibang lugar na, habang ang gwardiya ay nakahandusay sa lupa. Biglang humiyaw si Lilia nang makita ang duguang binti ni Sebastian, at lahat ng naroon ay nagulat. Si Sebastian, habang hawak ang kanyang dislokadong binti, ay umiiyak at humihingi ng tulong. Hindi makapaniwala ang hari sa mga nangyayari. Agad namang kumilos si Reyna Priscilla at inutusan ang mga bantay na suriin ang kalagayan ni Sebastian at tawagin ang isang emitter. Dinala si Sebastian at ang walang malay na gwardiya sa mga stretcher, habang si Reynolds ay agad na sinuri ang pulso ni Arthur. Buhat-buhat ito habang si Alice, ang kanyang ina, ay umiiyak at ginagamot siya. Maging ang pamilya ni na Vincent ay napaiyak sa tagpo. Makalipas ang ilang oras, nagising si Arthur sa kanyang kama, may matinding sakit sa ulo. Sa kanyang pag-iisip, naalala niya ang ginamit niyang kapangyarihan, ang static void. Salamat kay Sylvie, nagawa niyang gamitin ito matapos maabot ang aquar phase ng Dragon Wheel. Sa pamamagitan nito, pansamantala siyang nakalabas sa agos ng oras, isang makapangyarihang kakayahan na tanging sa isang legacy tamer lamang maaaring magawa. Ngunit may kapalit ito, kahit sa lahat ng taon ng kanyang pagsasanay, ilang segundo lamang niya itong kayang gamitin nang hindi inaatake ng matinding epekto. At sa pagkakataong iyon, lumampas siya sa limitasyon, at iyon din ang unang beses na ginamit niya ito sa ibang tao. Sa kabutihang palad, nahimatay lang siya. Habang nagpapahinga, dumating ang kanyang ina, si Alice, at agad siyang niyakap sa tuwa at pag-iyak. Laking gulat niya nagising na si Arthur, dahil ayon sa doktor, baka raw matagal pa bago ito magising. Bagamat nag-aalala pa rin, pinaalalahanan siya ni Arthur na ayos na siya. Tinanong niya kung ano ang nangyari matapos siyang mawalan ng malay. Ikinuwento ni Alice na wala sa tamang isip ang lahat ng naroon, lalo na ang mga bata, kaya't umalis agad ang hari at ang kanyang pamilya. Samantala, si Reynolds ay nasa ibaba, kausap ang kinatawan ng hari tungkol sa nangyari. Nagpa siya si Arthur na bumaba at tiningnan ang pag-uusap. Narinig niyang galit na galit ang kanyang ama sa paumanhin ng hari, isang supot lamang ng ginto na tinawag nilang maliit na insidente. Ipinakilala ni Jasper Cogwright ang sarili bilang kinatawan ng hari at nagpaabot ng pakikiramay. Sa kanyang isipan, naisip ni Arthur na mas mabuting magpakita na lamang siya ng pagiging isang magalang na biktima. Magalang siyang nagpasalamat kay Jasper sa pagpunta. Ibinahagi ni Jasper na tinanggal na sa pwesto ang dalawang gwardyang umatake kay Arthur, pati na rin si Sebastian. Nang tanungin ni Arthur kung ano ang eksaktong nangyari sa binti ni Sebastian, sinabi ni Jasper na iginiit ni Sebastian na si Arthur ang dahilan ng kanyang pinsala. Ngunit batay sa pagsusuri, malamang na naapektuhan ang kanyang spell ng mana na naiwan mula sa unang gwardyang umatake na siyang nagdulot ng kapinsalaan. Nagulat si Reynolds sa pahayag na ito, ngunit sinabihan siya ni Jasper na tapusin muna niya ang kanyang paliwanag. Sa huli, lumabas na parang ipinasawalang bahala na lang ng kaharian ang buong insidente. Umalis si Jasper pagkatapos, at ibinigay ni Reynolds ang mga gintong barya kay Arthur bilang pondo para sa kanyang paglalakbay bilang adventurer. Tinanggap ito ni Arthur at bumalik sa kanyang silid. Habang pinagmamasdan ang kanyang gamit bilang adventurer at hawak-hawak ang kanyang maskara, napaisip si Arthur. Bagamat matagumpay ang naging kalalabasan ng insidente, mas lalong naging malinaw sa kanya kung gaano siya kahina pa rin sa mundong ito bilang isang bata. Ngunit habang papasok na siya sa mundo ng mga adventurer, alam niyang magbabago ang lahat. Habang hawak ang maskara, naisip niyang sa pagkakataong iyon. Baka pwede na siyang tuluyang maging malaya, at dito nagtatapos ang chapter 44 ng The Beginning After the End. Patuloy lang po sa pagsubaybay mga ka-TV hanggang sa susunod na kabanata. Paalam.